Hello mga bata, magandang umaga sa inyo. Bagamat hindi tayo nagkikita ng face-to-face, nais ko pa rin magturo ng ating aralin sa Araling Panlipunan. Ang ating aralin ay magpo-focus sa mga pinagkukunang yaman ng ating bansa, yamang gubat, ang mga hamon sa ligas na kaya nating paunlarin. Layunin natin sa umagang ito ay may paliwanag ang mga gawaing pangkabuhayan na nagmumula sa yamang gubat at ang mga pakinabang nito. Para sa ating activity, nais kong hulaan ninyo ang mga nasa larawan at iuugnay natin to sa ating aralin. Pagmasdan ng mga larawan, tingnan natin kung ano yung nandyan. Sige nga, nais kong titigan ninyo ang mga larawan. Ngayon naman, isa-isahin natin kung ano ba yung mga nasa larawan. Para sa unang larawan, ayan, mga gawain na may kaugnayan sa paggawa o produksyon. Ano kayang ginagawa ng mga tao sa larawan? Magaling. Ito ay gumagawa o nagtatrabaho. Ito ay kabilang sa pang-industriya. Dumako naman tayo sa pangalawang larawan. Kung mapapansin ninyo, sa larawan ay isang pamilya kung saan namamasyal sa ibang lugar. Bakit kaya pumupunta ang mga tao sa ganitong lugar? Tama, para mamasyal. Ang tawag dyan ay turismo. Ngayon naman, dumako tayo sa pangatlong larawan. Ang pahiwatig nito, ito ay lakas na ginagamit upang mapagana ang ating kagamitan, sasakyan at iba pang gawain. Saan natin ginagamit ang enerhiya sa araw-araw? Tama. Ginagamit natin ito sa ating pang-araw-araw na gawain. Sa tahanan, ginagamit natin ito sa pag-charge nating cellphone. Ang ilaw, at iba pang gadget na meron tayo sa bahay. Ito yung tatlong salita na nakita natin sa larawan. Una, ang pang-industriya o paggawa ng mga produkto. Pangalawa naman ay ang turismo kung saan ang paglalakbay at pamamasyal. Pangatlo naman ang enerhiya kung saan ginagamit ang paggawa at pagpapatakbo ng mga bagay. Ngayon, alamin na natin ang tatlong mahalagang salita. Alamin natin kung paano nakakatulong ito sa pag-unlad ng ating bansa. At kung anong kaugnayan nito sa ating aralin. Ang ating aralin ay kabuhayan na nagmumula sa ating kagubatan. Sa nakalipas na aralin, natalakay natin ang kagubatan at ang kahalagahan nito. Ano ba ang galing sa gubat? Narito yung mga larawan na biyaya sa atin ng kagubatan. Sige nga, sabihin nyo nga kung anong gamit itong mga to. Magaling, ginagamit natin itong mga to sa ating pang-araw-araw na gawain. Nariyan ang puno, tabla, puang kahoy, basket, pulot, prutas, at mga halamang gamot. At tama rin, ito ay mula sa ating kagubatan. Ano-ano nga yung nakikita nyo? At saan nanggagaling ang mga ito? Magaling! Tama! Ito ay galing sa ating kagubatan. Sino-sino kaya ang nagtatrabaho upang maging produkto ang mga ito? Okay? Mahusay mga bata. Paano nakakatulong ang produktong ito sa atin?
Magaling, nagagamit natin ito sa pang-araw-araw. Tandaan, ang kagubatan ay nagbibigay sa atin ng maraming biyaya. May mga punong nagbibigay ng kahoy, mga halamang maaring gamitin, at mga prutas, at iba pang produkto. Ang mga biyayang ito ay maaring maging bahagi ng iba't ibang hanap buhay. Ngayon, alamin naman natin kung paano nagiging kabuhayan ng mga biyayang mula sa kagubatan. Explore natin, biyaya plus kabuhayan. Narito ang mga talaan kung saan ito yung biyaya ng kagubatan. Kung nasa kulay green, punong kahoy, kawayan, at pulot. Saan naman natin sila nagagamit? Yung punong kahoy nagagamit natin bilang muebles. Ang kawayan naman, basket at iba pang produkto. Pwede rin natin itong gamitin sa ating bahay kubo. At ang pulot naman, pwede natin itong gawing pagkain at produkto. Gamot, pwede rin. Hanap buhay na nabibigay nito sa atin. Pag may punong kahoy, pwede tayong magkaroon ng manggagawa, furniture maker. Sa gayon, nagkakaroon ng trabaho ang mga tao at kumikita sila ng pera. Sa kawayan naman, mga hobby. Ang mga hobby ay gumagawa ng mga basket at maaari rin silang kumita ng pera. Ganon din ang honey gatherer, kung saan sila ang nag-iipon ng mga pulot sa puno. Ganon din ang beekeeper, kung saan nag-aalaga sila ng mga pulot ay ng mga bubuyog para makakuha ng maraming pulot at gawin itong honey or pulot sa Tagalog. Narito pa, mga prutas, halamang gubat, at kahoy. Pagkain at pagbibenta. Ang halamang gubat, halamang gamot, may produkto. Di man natin makukuha yung halamang gamot kung walang mangangalap nito o kung pupunta sa kagubatan para magkuha nito o magtanim. Kaya nagkakaroon din ng trabaho ang mga taong nagtatanim ng mga halamang gamot at nangangalap nito. Ganon din ang kahoy. Marami tayong nagagawa sa kahoy. Mga kagamitang yari sa kahoy, lamesa, upuan, at marami pang iba. Nang sa ganon, di naman yan magiging kagamitan kung walang gagawa niyan. Meron tayong mga karpintero na nagtatrabaho para maging kagamitan ito. Meron ako dito mga larawan. Nais kong pagparisin ninyo yung mga biyaya ng kagubatan sa hanap buhay na maaring maugnay nito. Halimbawa, yung punong kahoy. Maaari itong maging kahoy. Tama? Pero may manggagawang magpuputol ng punong kahoy para maging kahoy. May trabaho. May kikita. Pwede rin maging muebles. Ang kikilos ay ang furniture maker o yung gumagawa o manggagawa ng mga kagamitan. Kapag may puno, maaring makakuha tayo ng kahoy. Ang kahoy ay maaring gawing mesa, upuan o kabinet. Ang taong gumagawa ng ito ay maaaring maging karpintero o furniture maker. Ang kawayan ay maaaring gawing basket. Ang taong gumagawa ng basket ay maaaring kumita sa pagbebenta nito. Kaya ang isang biyaya ng kagubatan ay maaari nating maging daan sa pagkakaroon ng hanap buhay. Kaya nga, dapat nating ingatan ang ating kagubatan. Kasi, maaari natin itong pagkakitaan. Mahalagang konsepto ng ating aralin. Kagubatan, likas na yaman, produkto, hanap buhay, at kita ng ekonomiya. Mahalaga ang kagubatan. Sapagkat dito tayo nakakakuha ng mga produkto na pwede nating gawing hanap buhay. Kapag may hanap buhay tayo, meron tayong kita. At uunlad ang ating ekonomiya kapag may kita.
Likas na yaman, mga bagay na nagmumula sa kalikasan. Produkto, bagay na ginagawa o inihahanda upang magamit o mabenta. Saan ba natin nakukuha ang mga produkto? Magaling sa kagubatan, syempre. Hanap buhay, trabaho, paraan upang kumita. Ang hanap buhay ay pagkilos kung saan gumagawa tayo ng mga bagay para kumita ng pera. Kita, perang natatanggap mula sa pagtatrabaho o negosyo. Kapag ikaw ay nagtrabaho, magkakaroon ka ng kita. Pero hindi ka kikita kung wala kang produkto. So, kailangan mo ng produkto na nanggagaling sa ating kalikasan o sa ating yamang gubat. Ekonomiya. Ano naman ang ekonomiya? Ito yung mga gawain ng mga tao tungkol sa paggawa, pagbebenta, pagbili at paggamit ng mga produkto at serbisyo. Tandaan, ang ekonomiya ay tungkol sa paggawa, pagbebenta, pagbili at paggamit ng mga produkto at serbisyo. Ito ang mukha ng aking kwento. Ngayon, nais ko ibahagi ninyo ang inyong mukha ng kwento. Sa inyong kwaderno, gusto kong iguhit ninyo ang sarili bilang isang taong may hanap buhay. Sa inyong paglaki, ano ba ang gusto mong maging? Siyempre, kagamit ka ng biyaya ng kagubatan. I-drawing mo ang iyong sarili. Sa baba ng iyong drawing, isulat mo ang mga sumusunod.